Sabi ko, sa panalan ng Panginoon, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimla ang kaisipan dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso. Hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Manhid na sila at isinuko ang kanilang mga sarili sa malalaswang gawain na sugapa na sila sa paggawa ng karumihan. Napansin po ba ninyo? Mahigpit pa lang ipinagbabawal ng mga apostol na ang mga Kristiyano ay mamuhay na gaya ng mga pagano. Bakit? Sapagkat gaya ng nabasa natin, ang mga pagano po ay walang pagkaunawa sa mga aral ng Diyos. At madilim, sabi nga ng Biblia, nadirimlan ang kanilang kaisipan. Paano natin tatanggapin ngayon na may mga mabubuting aral sa pagano na yun ang pinulot ng Iglesia Katolika at halimbawa, yun ang ginamit nila sa kanilang mga pagsamba. Pagka po aral na ng pagano ang sinunod, hindi po makararating sa Diyos. At isa yan sa napakatibay na katunayan na ang Iglesyang pinagis na, ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, ay talikod na sa pananampalataya. Sapagkat ang tunay na Iglesia, ang tunay na Kristiyano, hindi gagawin ang aral pagano. Opo. May binanggit ako kanina na importanteng mapansin pa ng ating mga taga-subaybay na pagka ang aral na sinusunod ng isang religiyon ay aral ng pagano, hindi sila maliligtas sapagkat ito sa binasa natin kanina yung mga pagano, mga taong hiwalay sa buhay na mula sa Diyos at silang wingay sinuko ang kanilang sarili sa malalaswang gawain. At kung babasahin pa natin ang 4:20, pansinin po ninyo ang sinabi pa ni Apostol Pablo. Subalit, hindi ganyan ang inyong natutuhan kay Kristo. Sipin po ninyo, yung palang mga tunay na natuto kay Kristo, mga tunay na Kristiyano, hindi gagawin yung mga aral pagano. Opo. Kaya pagka po ang isang relihiyon ay may aral na pagano na itinataguyod, malinaw po, hindi yon kay Kristo. Kaya nga, ito ang isa sa importanteng matanda ng ating mga taga-subaybay. Kung pwede ba yung pangatwiran, halimbawa, ng mga tagapagturong Katoliko? Hindi ho kami galit sa kanila, no? Kundi, napag-usapan lang natin. Pwede ba yung sinasabi lang, oo nga, aral pagano yan, pero isinakristyano namin. Hindi po pwedeng gano'n. Magkakontra po yung aral ni Kristo sa aral ng pagano. Totoo po ang nabanggit ng kapatid na Romel. Napakasimpleng intindihin nun. Hindi natin maaring sabing, Kristiyano kami, kahit na ang sinusunod namin, aral pagano. Kaya, ang sabi nga ni Apostol Pablo, napansin nyo, huwag na kayong mabuhay na gaya ng mga pagano. Ang pamamalagi po ng tao sa Iglesia Katolika na siyang katuparan at tumalikod sa pananampalataya ay nangangahulugang pamamalagi ng pamumuhay na gaya ng pagano. Marahil ang iniisip nila ngayon, kapatid na Paul, ay lalo na yung mga nahulog po sa maling relihiyon. May pagkakataon pa po ba na sila ay makarating po sa kaligtasan at magawa po yung tunay na paglilingkod sa Panginoon Diyos? Meron po. At ito nga ang pinakahangad ng programang ito. Bagaman maaaring, sabi nga natin, doon sa iba ang dating masakit. Pero hindi naman yun ang hangarin po namin. Ang pinakahangad po namin, malaman nyo, ano ba ang mensahe ng Diyos para po sa inyo? Sa inyo na mga walang kamalay-malay, nahulog sa maling religiyon, nahulog sa pagsunod sa mga aral na gawa lang ng tao, nahulog sa pagsunod sa mga aral pagano. Ito po sinasabi, Ikalawang Korinto 6:16 hanggang 18. At anong pagkikipagkaisa? Mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan. Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan.
Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Mga mahal na taga-subaybay, mga nanonood sa telebisyon, nakikinig sa radyo, hindi ko na po kailangang paliwanagan pa. Ito ang binasa natin. Napakaliwanag ng panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Dapat ay iwan natin yung maling paraan ng paglilingkod, iwan natin yung mga karumihan, kasama dyan yung mga aral pagano, yung mga aral na ginawa lamang ng tao. Pagkaya ng ginamit sa paglilingkod, marumi yan sa harap ng Panginoon. Sabi ng Diyos, manumbalik tayo sa Kanya. At siya may pangako, tatanggapin niya tayo para maging mga anak na lalaki at babae.